Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about the differences between dissertation and master's thesis. So definitely, kapag sinabing thesis, either nasa undergraduate level yan, yung sa tertiary or college level. Kapag sinabi namang dissertation, yan ay nasa doctoral level. So syempre, kapag nasa doctoral level ka na, tapos ka na ng bachelor's degree, tapos ka na rin ng master's degree. So ano-ano nga ba yung kaibahan nila bukod sa tawag na thesis at dissertation? Ang iba pala ang bigkas dyan, dissertation. Pero kapag chinek natin, dissertation ang una nating makikita. So, number one na kaibahan nila, syempre yung lawak at lalim. Kapag dissertation, expect na mas malawak siya, mas malalim siya. Siyempre, sa master's thesis, pwede ng school lang ang i-cover, depende sa aprobahan ng panel. Pero kapag dissertation, madalas isang buong district, or pwedeng isang region, or pwedeng maraming regions ang involved. Depende kapag survey. Pero kapag qualitative, syempre depende rin. Kapag mixed, depende rin. But isa lang talaga yung matatandaan natin, kapag dissertation, malawak, malalim, mas comprehensive, mas substantial, and of course, mas thorough, mas tedious. Second na kaibahan ay syempre nandun sa related literature and studies. Kapag master's thesis, usually ang bilang dyan tagli-5. 5 foreign literature, 5 local literature, 5 foreign studies, 5 local studies. So basically, kung titingnan natin to, 20 sa isang variable. Pero kapag dissertation, nata-times 2 yun. So 10, 10, 10, 10, 40. 10 foreign lit, 10 local lit, 10 foreign studies, 10 local studies. In short, sa isang variable or aspect, meron ka ng 40 na readings. Pwedeng lumabis, hindi pwedeng kumulang. Third na kaibahan sa theoretical framework. Syempre, kapag nasa thesis yan, pwedeng isa or dalawa. Depende sa nakaprescribe sa inyong paaralan. Pero usually, kapag doctoral dissertation, nagsisimula yan sa 3 hanggang 5. Or higit pa. Depende sa nakaprescribe sa inyong pamantasan o paaralan. Fourth na kaibahan ay nasa references. So kapag master's thesis, ina-advise na sa master's thesis level ka rin kumuha. Kapag dissertation naman, doon ka rin kukuha, doon sa mga highly academic, written, published materials. Okay? So kapag dissertation ba ma'am, pwedeng kumuha sa undergrad? Hindi po, hanggat maaari, nandun ka sa level ng dissertation din. Okay, hindi ka pwedeng bumaba. So, there are instances na pinapapalitan siya ng panel kapag ang mga laman ay galing sa undergraduate or sa master's thesis. As much as possible, kung ano yung level ng iyong program, kung nasa master's ka, nandun ka. Pwedeng mas mataas, pero hindi pwedeng mas mababa. Kapag nasa doctoral level ka naman, as much as possible, doon ka rin kukuha. Okay, pwedeng mas mataas, pero hindi nire-recommend na mas mababa pa doon. Ikalima, syempre, in terms of statement of the problem, expect, dahil mas substantial nga ang doctoral, usually mas maraming tanong at mas heavy yung mga tanong compared sa mga nasa master's thesis. Okay, so isa yan sa very evident. Number 6, sa questionnaire. Syempre, yung SOP, nagko-correspond siya sa questionnaire. Kapag maraming SOP, marami din sa questionnaire. At very common na observe ko kapag nasa PhD or basta nasa doctoral degree, minsan merong mga groups of respondents, hindi lang isa. Karaniwan may 2, may 3 groups of respondents. Very thorough talaga. Ikapito, syempre yung honorarium. Pag chinek mo sa handbook ng graduate school, yung honorarium, magkano ba yung mga babayaran sa consultants, mas mataas kapag nasa doctoral yung mga honoraria. Pero kapag nasa master's thesis, mas mababa ng kaunti kumpara doon sa doctoral. Kaya pag nasa doctoral program tayo, expect natin na medyo syempre mas malaki ng konti yung gastos kumpara nung tayo ay nasa master's degree. Number 8, of course, malaki ang kaibahan sa number of pages. Kapag thesis, usually nasa 100 to 200. Or usually kapag lumabis sa 200, makapal na talaga yon for a master's
thesis. Pero sa doctoral, parang 200, 300, meron ngang 1 rim, meron pang higit sa 1 rim, mga 600 pages. So, ganon ka-substantial, ganon ka-lawak, at ganon karami yung number of pages kapag doctoral. So, expect na since doctoral degree talaga yung kinukuha natin, mas thorough siya, at mas comprehensive, mas tedious. Kailangan talaga nandun yung understanding natin, yung positive mindset natin sa ating susulatin na dissertation. Ganon din naman, syempre kapag magsusulat ka ng master's thesis, huwag mong isipin na napakahirap niya kasi actually meron pang higher level doon. And I think wala naman talagang mahirap kung i-embrace natin siya, yayakapin natin siya, at gagawin natin siya. Sabi nga, one headache at a time. Kung kino-consider mo siyang headache. Pwede rin namang one achievement at a time. So, matatapos din dyan. Like others, nakukuha nilang matapos bago pa magtapos yung semestre. Kaya naman, pagdating ng graduation, kasama sila sa nagmamarcha at nakakakuha ng degree. Okay, there you have it guys. Sana nakatulong sa inyo ang lesson video na ito. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!